Germs, good morning. It's good to be back. Monday na naman. November 6 ng umaga, nandito ulit tayo sa Ortigas Center. Kakatapos lang natin mag-attend. Meron lang akong i-share sa inyo ngayong umaga. Merong couple na pumunta sa shop namin nung nakaraang gabi. Naka Honda Beat sila. Ito yung sinasabi ko last time about sa pagkuha ng second hand na motor. Hindi ko alam kung anong part ng episode natin dito sa mga payo ni Kuya Germs. Ito yung sinasabi ko na about sa pagkuha ng repo ng motor. Kaya dapat magkaroon tayo ng mga idea, magkaroon tayo ng knowledge kung paano tayo makakakuha ng maayos na repo ng motor. So before tayo dumako sa topic natin ngayong umaga, gusto ko munang pasalamatan lahat ng subscriber natin, lahat ng followers natin dito sa Facebook tsaka sa YouTube natin. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa binibigay ninyong suporta sa aming channel. Okay, so this time, i-welcome ko ulit kayo. Nagbabalik tayo dito sa ating mga payo ni Kuya Germs. Maraming salamat sa pagsuporta dun sa mga nakaraang episode natin. This time, part 8 naman tayo. At ang pag-uusapan natin ngayong umaga ay about sa repo na nakuha nung couple na pumunta sa shop namin. Nakakalungkot lang kasi isipin na syempre yung excitement nung dalawa na makakuha nung motor, kasi hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon makakuha ng motor or makautang, especially brand new. Ngayon sila parang nabigyan sila ng pagkakataon na makakuha ng at least repo na motor or magagamit nila sa pang-araw-araw nila. Ngayon ang nakuha nilang motor ay Honda Beat. Honda Beat siya. Tapos dinisclose ng dealership na meron siyang issue na side stand tsaka battery. Chinek namin yung motor. Pumunta sila sa shop nung gabi, tapos gusto nila ipagawa yung push start. Yung push start nung kanilang motor kasi hindi gumagana. Tsaka yung panel, hindi rin gumagana yung panel. Walang response yung kanyang panel gauge. Walang push start, walang busina, wala kahit ano. Napapatakbo lang nila yung motor kasi meron siyang kickstart. Gawa nung yung Honda Beat nga, di ba, meron siyang kickstart. Napapastart nila yung motor. Nung chinek ko, sabi nila sa akin bago daw yung battery ng motor or baka battery lang daw yung problema. Sabi kasi ng dealership sa kanila, battery lang yung problema. Ngayon chinek ko yung battery, walang ya. Yung battery parang parang dekada na yung itsura eh. Parang yung pinagpalitan na talaga. Parang pinagpalitan na yung battery ng sobrang luma na battery. Yung tipong sinashort ko na siya, wala talagang kakarga-karga. Ngayon sabi ko dun sa couple, sabi ko battery problema na ito, kailangan natin palitan. Tapos nung chinek ko rin yung starter relay niya, pinalitan na rin. Nawala na yung original niya na starter relay. So sinabi ko na rin sa kanila yon. Tapos tinry ko siya lagyan ng bagong battery, yung as in full charge. Walang response yung after ignition power nung kanyang motor. Yung kapag in-on mo siya, wala pa rin power yung mga fuse na nakalagay dun sa kanya. Kasi dapat pag nag-turn on ka ng ignition switch mo, dapat ginamitan mo ng tester yung mga fuse nya, gagana yon, iilaw man lang kahit papano yung tester nya. Ngayon meron na kaming case nito dun sa ADB 150 namin na naging ganun din yung problema nya. Kapag inon mo yung ignition knob, walang binibigay na supply na power dun sa mga dapat bibigyan niya ng kuryente. Walang binibigay na power dun sa mga dapat merong power kapag inon mo yung ignition knob niya. Ngayon ang naging case nung ADB 150 namin, nagkaroon siya ng loose contact dun sa terminal ng ignition switch niya or yung sa may ignition knob niya. Nagkaroon siya ng loose contact dun. So nagawa namin ang paraan yun. Ngayon dito sa Honda Beat nung couple, palagay ko same problem, pero hindi ko pa siya talaga na-check totally. Ayun pa lang yung tinitingnan kung possible na problema. Kasi nung nilagyan ko ng battery, walang response eh. Walang ilaw yung panel or walang kahit ano. Before ko yung lagyan ng bagong battery, chinek ko yung mga fuse lahat ng fuse tiningnan natin, okay lahat. Manual check natin, okay lahat. Ginamitan natin ng test light, okay lahat. Gumagana lahat. Connected lahat ng kanyang fuse.
walang putol, walang umido, okay siya lahat, gumagana siya lahat. Ngayon meron pa siyang mga ibang issue. Yun yung pinakamalaki niyang issue, yung hindi nga siya nagpo-push start, walang binibigay na power. Yun yung pinakamalaki niyang issue. Ngayon meron pa yung center stand, wala siyang center stand. Yung headlight lens niya basag-basag, yung pairings niya basag-basag na rin dahil natuluan siya ng brake fluid, parang lumutong yung mga plastic niya. So palagay ko nun nasira na rin yung kanyang repair kit. Yung dito sa may preno nasira na rin yun, pinalitan na. Basta marami ng hindi maganda sa motor na yun. Parang lumang-luma nga yung motor eh. Halos parang hindi na siya ganun ka-presentable, hindi na siya ganun kaganda gamitin, hindi na siya ganun kaganda tingnan. Ngayon yung panggilid naman, hindi ko pa siya na-check talaga totally, kasi yung couple nung time na yun wala talaga sila plano magpa-check up nung CVT. Pero sabi ko sa kanila i-check natin para makita natin kung ano pa yung mga possible na gagastosin ninyo. Sabi ko sa kanilang ganun. Ayun wala naman silang budget nung time na yun, kaya hindi na natin na-check. Kasi kapag chinek natin yun na may mga palitin na kailangan palitan, papalitan talaga yun, hindi na natin ibabalik ng ganun ulit yun. Pero anyway, ganun yung naging kwento nung motor na yun. Sobrang ako disappointed ako nung nakita ko yung motor na yun, kasi wala sablay talaga, sablay yung motor na yun. Repo siya, tapos nag down payment siya, tapos magma-monthly siya. So ang sabi ko dun sa couple, malaki yung gagastosin nyo dito sa motor na to. Sabi ko sana kumuha na lang kayo ng brand new na Honda Beat. Mura lang naman yung Honda Beat, mura lang ang down payment ng brand new na Honda Beat. Hindi pa sasakit yung ulo nyo, hindi pa kayo parang diskumpiyado sa kalidad ng motor. Tapos syempre yung confidence niyo kapag bago yung motor mataas. Yun ang napaka-importante dun. Yung tipong pagkakatiwalaan ninyo yung motor ninyo. Kasi yung buhay natin parang kapag nagmumotor tayo parang binibigay din natin sa motor eh. Kumbaga kapag maayos yung condition ng motor, ibig sabihin mas safe tayo sa kalsada kasi nagpa-function ng maayos yung motor. Ngayon kung ang motor mong kakarag-karag na or hindi na siya safe tingnan, hindi na siya safe gamitin, yung confidence natin nawawala tapos yung safety natin nako-compromise talaga. Kaya mas maganda talaga yung sinasabi ko sa inyo nung nakaraan, magsama kayo ng mekaniko kapag kukuha kayo ng motor na repo or second hand. Ngayon tinanong ko sila, sabi ko magkano ba yung down payment nyo dito, magkano ba down payment nyo dito sa motor na to? Sabi nila 3,500 daw. 3,500 nakuha nila a month ago na. Ibig sabihin tumagal na sa kanila ng isang buwan. Tingin ko dun sa 3,500 maliit lang kung ikukumpara mo dun sa pagpapaayos mo ng motor, sa mga gagastusin mo sa motor, sa gagastusin mo sa pagpapagawa. Pero yun mo, yung center stand nun magkano na yon, yung lens nung motor magkano na yon, yung kaha na basag-basag magkano na yon, yung dead battery niya magkano yon, ang dami. Tapos yung pagpapaayos niya pa dun sa hindi nga gumagana, kapag sinususian mo hindi gumagana yung panel niya, tapos walang power lahat, walang busina, walang signal light. Yung headlight ewan ko kung gumagana yun. Ang dami niyang gagastusin. Kaya sabi ko sa kanya, pinrangka ko na yung dalawa. Sabi ko, sir, ibalik nyo na lang to sa kasa kung saan nyo to kinuha, dahil sasakit lang ang ulo nyo dito kakapagawa ninyo. Ginanon ko talaga, kasi kahit ako sa sarili ko na disappoint talaga ako nung nakita ko, tsaka nakita ko yung kalagayan ng motor. Kasi biruin mo, ang sabi kasi sa kanila nung kasa or nung dealership na kinuhaan nila, battery lang yung issue tsaka yung center stand. Yun lang, dalawa lang. Ngayon yung couple, syempre wala naman sila masyadong alam sa motor kasi hindi naman sila nagsama ng mekaniko or wala silang kakilalang mekaniko. Ayun yung bumagsak sa kanila. So parang na take advantage yung ano nila. Tanga. Ngayon na take advantage yung part ng couple na wala silang kaalam-alam sa motor. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo, magsama kayo ng mekaniko kapag kukuha kayo ng motor. Kasi malaking bagay 'yon. Malaking bagay talaga 'yon. Kaya talaga sinabi ko dun sa dalawa, isauli nyo na yan, hayaan nyo na yung 3.5 ninyo. Kuha na lang kayo ng mas maganda, mas bago,
or kahit brand new, kaya nilang kumuha nung motor. Ngayon, ang sabi naman sa akin, nangihinayang sila kasi 'di ba yung pangalan nga nila nakasalalay doon. Ibig sabihin, 'di ba, umutang tayo, yung pangalan natin nilagay natin doon sa parang inano natin, parang yung pangalan natin sinugal natin doon sa kanila. Tapos gagawin natin, isasauli natin yung motor. Ngayon, ang sabi ko naman, kasalanan nila yan kasi hindi nila dinisclose ng maayos yung problema ng motor. Hindi nila dinisclose kung ano yung totoong problema ng motor. Hindi nila sinabi sa inyo, kaya may karapatan din kayo na parang isauli yung isauli yung motor. Kumbaga, para sa akin walang usaping batas. Para sa akin kasi, kung nagsinungaling yung dealership sa'yo na ganito lang yung sira ng motor, pwede mo siyang isauli. Kahit sabihin na natin wag mo nang i-refund, 'di ba? Kasi ginamit mo naman na yung motor. Yung 3.5, sige, kanila na yun. Kasi wala Ganun na talaga yung ganun na talaga yung mangyayari. Kasi kung nagsinungaling sa iyo yung dealership na ito lang yung sira para lang ma-release nila yung motor, parang unfair naman yun dun sa mga kukuha ng motor. Kaya sabi ko sa kanila, sauli nyo na lang yan, real talk lang tayo dito. Sobrang gastos ang gagawin nyo dyan, tapos lalaki lang yung problema ninyo. Hindi pa kayo makakatulog nun kasi everyday iisipin nyo yung problema ng motor. Everyday aalalahanin nyo kung safe ba yung buhay ninyo sa paggamit ninyo ng motor na yon. Mga ganung bagay. Kasi wala kayong confidence dun sa motor. Hindi nyo alam kung nagpa-function ng tama yun o hindi nyo alam biglang mawawala ng preno yun. Kasi di ba sabi ko sa inyo, tumagas na yung brake fluid nya. Yung mga ganung bagay. Ang init na. Marami pa sana tayong di-discuss about dun sa couple na yun, about dun sa Honda Beat na yun. Kaya lang wala na. Nandito na tayo sa shop, wala na tayo masyadong time. Kaya dito na lang muna natin tatapusin yung mga payo ni Kuya Germs. Ayan, maraming salamat sa lahat. Shoutout sa mga nagpapa-shoutout sa inyo. Shoutout sa lahat ng mga subscriber natin. Maraming salamat sa suporta. Jeff Rocks out.